As of our latest, huling nakitang sentro niyan sa layong 480 kilometers, silangan ng Katarman, Northern Samar o kaya naman sa layong 390 kilometers, silangan ng east ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay nitong lakas ng hangin na 45 kilometers per hour near the center at gasanas pong umaabot sa 55 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, may kabagalan pa rin ang kanyang movement west-southwestward at 15 kilometers per hour. At dahil nga po nasa lower limit pa rin ito ng tropical depression category, ay makikita nga po natin na hindi pa ganoon ka-compact yung mga kaulapan, yung malalakas na pagulan malapit sa sentro ng bagyo. So kung mapapansin natin, nasa dagat pa yung sentro, nasa silangang bahagi ng Eastern Visayas, pero as early as now ay nakakaranas na o nararanasan na yung mga malalakas na pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, ilang bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi din ng Mindanao, partikular po sa northern portion ng Mindanao. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha. Kaya't nag-advise po tayo o nag-issue po tayo ng weather advisory para po sa heavy rainfall outlook at maya-maya lamang po ay tatalakayin po natin yung ating weather advisory. Meanwhile, yung track na ipinalabas po natin as of 11 p.m., makikita nga po natin na west-southwestward pa rin ang kanyang movement in the next 24 to 48 hours generally. Ibig sabihin, posible ang landfall scenario po nito either dito sa Eastern Visayas o kaya naman ay sa Dinagat Islands. So sa pagitan ng mga lugar na yan, ang ating landfall scenario na nakikita, possible by Friday evening o kaya naman ay Saturday morning. Patuloy natin pinagpe-prepare ang ating mga kababayan doon. At again, hindi lang po yung landfall yung ating kailangang paghandaan dahil yung mga pag-ulan na dala nito ay very significant, yung heavy rainfall at nananatiling mataas po yung mga banta ng pagbaha. So makikita nga po natin that upon making landfall, magta-traverse ito sa Visayan Island. Dito po sa from Eastern Samar to Eastern Visayas to Central Visayas, and then it will exit the Visayan Island dito po sa Western Visayas. Then mag-emerge po siya sa Sulusi by Sunday ng gabi. Then itatraverse din ho nito ang northern portion ng Palawan hanggang sa makalabas po ng ating area of responsibility. So kung mapapansin po natin, isa sa mga nakikita po natin critical na kondisyon o yung scenario nito is dahil mabagal nga po itong bagyo at dala po nito yung mga malalakas na pag-ulan, ibig sabihin nananatiling mataas po yung banta sa ating mga kababayan doon sa mga flash floods, even yung mga landslides sa mga mountainous areas. So atin pong pinagpe-prepare ang ating mga kababayan, especially sa Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao.